Naku po, luluhod na yata si Manny Pacquiao sa pinipilaban para iboto, para isali siya sa boto, mga kabibig. Nanginginig, natatakot na si Manny Pacquiao, na ramdam niya na talagang hindi na siya iboboto ng sambayanang Pilipino at ang tanging paraan para manalo sa eleksyon ay kumapit, magmakaawa sa pinipilaban. Ala ka, Manny Pacquiao. I love you, Manny. Anong nangyari kami, babe? Manny Pacquiao, nilisa na nga ba ang alyansa ni BBM? Ramdam na ba ni Manny talagang walang pag-asa ang alyansa na maka 12-0 sa upcoming election? Malapit ng election pero para yatang natatabunan na ang alyansa na DDM ng PDP Laban. Parang ramdam na mga netizen ang black voting ng PDP Laban. Lalo na itong si Pangulong Duterte nagsabi na parang ang tawag dito, ang sabi nila ay parang si Pangulong Duterte ay nagdaramdam. Kasi daw, parang ramdam niya na hindi iboboto ng mga supporters niya ang PDP Laban. Parang naiiyak si Pangulong Duterte. Oo, mga kabigs, yan ang sabi ni Hanilet, mga kabibig, na kung hindi nyo iboboto ang PDP Laban, magkalimutan na tayo. Uy, iba si Pangulong Duterte. Alam nyo naman, strong na strong si Pangulong Duterte. Kasi gagawin niya ito para sa kanyang anak. So, eto na, kabibig, ang ginawa ni Manny Pacquiao. Manny, anong nangyari, Manny? Para yatang nag-iba ang ihip ng hangin, Manny. Eto, kabibig, ha. Talagang marami ang na-shock sa mga pangyayari ngayon ni Manny Pacquiao. Iyan, oh. Na-shock ang mga netizen kung bakit nandyan si Bongo Marcoleta, si Bato, sa One Pacman party list, mga kabibig. Bakit dinala ni Manny Pacquiao? Naku po. Ito pa. The camp of senatorial candidate Manny Pacquiao and his local party People's Champs Movement in General Santos City may not do straight voting for the ruling coalition Alyansa para sa Bagong Pilipinas of President Marcos Jr. in the upcoming midterm election. Laglaga na, kabibig. Parang hindi daw bobotohan ng straight sa local party ni Manny Pacquiao. Naku, anong nangyari, Manny Pacquiao? Ito, oh. Senator Francis Tolentino, oh. Parang nakaramdam na sila ng nanginginig na sila. Parang natatakot na sila, kabibig. Of course, sino bang hindi matatakot yan? Naramdam naman nila na talo na sila sa PDP Laban. Ang tinawag nilang suka ngayon ay parang niluluto sila sa suka. Nilaglag, mga kasama. Pacquiao camp endorses PDP senatorial bets. Nakita nyo naman sa picture, di ba? Kita nyo naman sa picture na para yatang hindi ang alyansa ang inendorso ng kampo ni Manny Pacquiao, kundi ang mga PDP Laban. Manny, ano nangyari? Sabi pa ang chika-chika ba na parang wala na daw pera si Manny Pacquiao or kulang ng funds si Manny Pacquiao para ipagpatuloy ang kanyang campaign. Hala. Dito sabihin natin, basahin natin, mga kabibig, ito ang sa politico.com.ph. The camp of senatorial candidate Manny Pacquiao and his local party People's Champs Movement or PCM in General Santos City may not do straight voting for the ruling coalition alyansa para sa Bagong Pilipinas of President Ferdinand Marcos Jr. in the upcoming midterm elections. This after the PCM put up tarpaulins of its local candidates along with Pacquiao and senatorial candidates from PDP Laban. Kita nyo naman, di ba? To include Bongo, Bato de la Rosa, and Rodante Marcoleta. Knowing na itong si Bongo, Bato de la Rosa, and Rodante Marcoleta are PDP Laban. Pacquiao belonged to the Allianza slate of Marcos Jr. The city opposition's RCRI AIM alliance, Jensen also called out Allianza over
controversial move of the Pacquiaos using the hashtag laglagan na. Hala. So ang mga Pacquiao daw nag-hashtag laglagan na. Attention Alyansa para sa Bagong Pilipinas, hashtag laglagan na, hashtag Jensen is not for sale. The team captioned its post. Ooh. Earlier this month, Manny Pacquiao's longtime lawyer and confidant Franklin Gagal told Politico the Filipino ring icon is not leaving the Marcos-backed Alyansa para sa Bagong Pilipinas late. Gagal also dismissed a fake news speaking that Pacquiao has distanced himself from President Marcos Jr.'s ticket. So, hindi pa daw dumistansya si Manny Pacquiao, pero pinipilaban ang inilagay sa kanilang mga tarpaulins. So, read between the lines na lang mga kabibig, no? Babasahin nila natin kung ano ang punto nila. Halata naman, laglagan to the max na to. Oo, popcorn na popcorn talaga ito kabibig. Sabi ng iba, pera-pera lang ang nasa utak nito. Di bali walang integridad. Flip-flop ang panindigan, depende kung saan makabenepisyo sa politika. On the other side, he keeps on saying about retiring from boxing, pero panay laro pa rin kahit nakaranas ng matinding knockout kay Marquez dahil lang sa pera. Unya, agi-agion na taog paghilak sa tabaghag sa entablado. Well, Manny has shown his true colors, and the Filipinos so far knew already who he is and what he has politically because in the past, he was given a chance, not once, to prove his worth, resolve, and capability to lead in the political square, but he squandered it all. So by the national level, he's politically done. Tapos na si Pacquiao. Sabi ng ilan, political survival kasi ramdam nila hindi sila mananalo. Palabas lang yan para makuha ng simpatya sa mga supporters sa Tatay Digong. Strategiya ni Manny Pacquiao, paiyak-iyak naman na. Pinibilaban, vote straight, ibasura si Manny Pacquiao, inodoro. Oh, yan si Pacquiao, isang traidor. Huwag yun na yang iboto. Hala. Hindi bulag ang taong Manny Pacquiao, namulat na kami, hindi kami madadala sa pagka-boxingero mo. Manny, walang panindigan, nakakasuka ka. Oh. Not to this man, plastic, pinaka-hate ko sa lahat. Ito, naturingang malakas makasuntok at magaling sa boxing. Wala namang prinsipyo kung saan may pakinabang at meron kakapitan doon siya. Ngayon, nilapitan mo adik at walang pagmamahal sa tao, di saan ka pupulutin? Huwag maging gahaman sa kapangyarihan at sa lapi. Lahat yan ay may hangganan. Pero ang mabuting ginagawa sa iyong bayan at tao, yan ang alaala ng itong pagkatao at kahit nasa kabilang buhay ka na. Do everything just for political survival. Manny, bayani sana itong si Manny Pacquiao kasi kaso gusto pa ang kapangyarihan. Bayani, the boat is sinking. Abandon ship. The boat is sinking talaga mga kabibig. Lalo na si Camille Villar ay inendorso ni VP Sara. Sa lahat ng alyansa ni Bongbong Marcos, tanging si Camille Villar lang ang nakakuha ng pag-endorso ni VP Sara. And this is so positive. Positibo, mga kabibig. Positibo ang naging reaksyon ng sambayanang Pilipino. Sabi nila, kulang pa ng 2 ang pinibilaban. Isama natin si Camille Villar. O, tingnan nyo. Positibo ang impact. Bubutuhan daw di umano na mga iilang DDS si Camille Villar. O ikaw, bubutuhan mo ba si Camille Villar na inendorso ni VP Sara? So far, wala naman ako nakitang pangit kay Camille Villar. So far, wala naman siyang ginawang masama sa mga Duterte, mga kabibig. Pati ang pamilya ni Camille Villar, wala namang sinabing masama sa mga Duterte, kundi sila nga ay hindi sang-ayon sa pagpapakulong ng gobyernong ito kay Pangulong Duterte sa ICC. Nag-react nga si Cynthia Villar. So doon pa lang points na. Kaya nga, itong si Camille Villar ay inendorso ni VP Sara sa lahat ng alyansa ni BBM. Aside from Aimee na kumalas at na-endorso ni VP Sara, baka yun din ang plano ni Aimee Marcos, no?
Ramdam ni Amy Marcos na wala talagang pag-asa ang alyansa ni BBM, kakalasan lang ako, tapos i-endorse pa ako ni VP Sara, di mas maganda. Di ba kabibig? Kita nyo? Kita nyo ang mga political strategy nila.